Gusto mo mag-hiking pero hindi mo alam kung anong footwear ang dapat mong gamitin, kaya mas pinili mo na lang magtsinelas? Kamusta mga bundokeros? Ako si Outdoor Jan. Mahilig ako mag-camping, hiking, at backpacking. At mahilig din ako sa camping gears. Kung pareho tayo ng paniniwala, consider subscribing. Oh, gagi. Marami nagtatanong sa akin kung ano ba ang tamang hiking footwear kapag nag-uumpisa ka pa lang sa backpacking. Actually, maraming hiking footwear ang pwede mong gamitin diyan sa outdoor. Meron diyang trekking boots, meron trekking shoes, trekking sandals, slippers, at yung iba mas pinili na lang magpaa. Hindi ko alam bakit ginagawa nila yon. Nung nag-start ako sa backpacking, wala naman talaga nagturo sa akin kung ano talaga yung tamang hiking footwear na dapat kong gamitin sa first backpacking ko. Wala pang social media nun, wala pang Facebook, wala pang YouTube. So, wala talagang makakuha na ng idea, kundi dun lang din sa mga kasama mong umakyat, mga kasama mong nag-hiking. So, over the years, nagkaroon ako ng trial and error, kung ano yung tamang footwear na dapat kong gamitin. At ng mga sasabihin ko rito are basically based on my experience lang naman. So, I have 3 guides on how to choose your first hiking footwear. Siyempre, unang-una na dyan ay yung dapat komportable yung sapatos na binili mo. When I say komportable, alam naman natin lahat na ang mga sapatos kapag una mong gamit or bagong bili ito, it will take time to adjust doon sa mga paa natin. So normally, I suggest kapag bumili kayo ng mga hiking shoes or hiking footwear, gamitin nyo na ng gamitin habang hindi pa kayo maakyat ng kabundukan. Kasi kapag ginamit mo sa kabundukan yan nang hindi mo pa nate-testing, siguradong hindi magiging maganda ang pag-akyat nyo kapag ginawa nyo yan. Dapat yung sa dulo ng sapatos mo or kung nasaan yung dulo ng daliri mo sa paa, dapat na igagalaw mo yan. Kasi kapag stiff yan at dikit-dikit yan sa loob ng sapatos mo, hindi magiging komportable yung pag-akyat mo sa bundok. Lalo na kung ang lalakarin mo ay milya-milya. So, it would be best kung gumagalaw tong daliri mo sa dulo ng sapatos mo or doon sa mismong toe box kung tawagin. Kailangan din na yung sakong mo or yung heel mo, dapat kapag linalakad mo yan, hindi yan dumudulas or natatanggal sa paanan mo. Kasi sa haba or distance ng paglalakad ninyo, ayaw mo ng anything na makaka-distract sa pagko-concentrate mo sa pag-trekking. Sunod ay traction. So, paano mo ba malalaman kung mayroong magandang traction or grip yung footwear na nabili mo? So, common sa mga hiking footwear na meron itong lugs. Ito yung parang ngipin sa ilalim ng sapatos. More na plenty yung ngipin sa ilalim ng sapatos, mas wider yung range ng contact mo sa ground. Yan kasi ang magsisilbing grip or kapit sa trail para mas mabilis kang makakyat at maging safe ang kada hakbang mo sa trail. Isa ring identifier na maganda ang traction ng sapatos mo is kung meron tong tatak na Vibram or Vibram. Actually, hindi ko talaga alam kung ano yung pronunciation nito. Pero anyway, pag meron to sa swelas ng sapatos na nabili mo or sandals or kahit anong paman, sigurado maganda ang traction ng sapatos mo. Kasi itong Vibram is a company na in-engineered yung mga swelas. Quick back of a history, Vibram came from a German mountaineer. In-engineered niya yung swelas nito kasi yung mga kasamahan niya namatay sa pag-aakyat ng bundok. Ang sinisisi niya is yung low quality ng mga footwear na gamit nila. In-engineered para maging maganda yung traction nito sa all kinds of terrain. Pwede mo ma-encounter sa wilderness. And having a multi-directional lugs, meaning mas maganda and efficient sa trail ang sapatos mo. Hindi na tayo magdi-deep down doon. That's another topic.
So having a multi-directional will add on to your traction and para magkaroon din ng safer at balance tuwing ikaw ay nag-hike. At ang last ko but not the least ay protection. So ang footwear na para sa akin, enough protection ay yung mga footwear na hindi naka-expose ang paa ko sa mga elements. Although meron din mga other features that can protect your feet, katulad ng mga ankle support. Kung medyo mahina yung ankle ninyo, pwede kayong bumili ng mga mid-cut or mga high-cut na mga sapatos. Isa pang option is yung mga waterproofing shoes to protect you from water. Kaya lang, ang disadvantage ng waterproofing, me personally, ayoko ng waterproof shoes kasi ang kadalasan ng mga terrain na pinupuntahan ko, bintik ang tubig. So, useless yung waterproofing na sapatos. At isa pa, kapag pinasukan kasi ng tubig yan, wala nang way para lumabas yung tubig na yon sa sapatos mo unless tanggalin mo yun sa mismong paa mo. Kung ako ang papipiliin ng footwear sa first ever backpacking hiking adventure ko, I would go for trail runners kasi sa trail runners na sapatos, nandoon na lahat. Unang-una doon ay magaan siya at the same time, breathable yung sapatos. Less impact sa ground. At ayun ang tatlong tip ko para makapili ka ng tamang footwear sa unang outdoor hiking adventure mo. Kung nagustuhan mo itong video, click the thumbs up and share this video para makatulong tayo sa mga nag-uumpisa pa lang sa backpacking at mga hikers na hindi aware sa mga ganitong bagay. Sana nakatulong tong video na to, mahanap ang tamang footwear para sa hiking adventure mo. At huwag kalimutan mag-subscribe para makatulong sa channel. Magkita-kita tayo ulit sa susunod kong video. Maraming salamat.